1:29 p.m. Philippine Standard Time. What's up? Ayan na, bumabalik yung energy. Nag-fade na. Oo, pa-fade na. Konti na lang guys, konti na lang. Next week ay ano na to, nasa full capacity na tayo. Happy Friday, people. Hindi ko alam kung dahil Friday ngayon. Oh, kasi lagi tayong energetic pag Friday eh. Alam niyo na, Sabado na kinabukasan. I don't know. Maybe something in between those. 1:29 p.m. Philippine Standard Time. 29 minutes na po makalipas ang alauna ng hapon. Ito na ang ating programa The Mix. Kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan. Pero may magdadramahan tayo. Oh, hindi pwedeng mawala yun. Hindi pwedeng hindi tayo nagdadramahan. Matadrama tayo eh. Kasama niyo po ang inyong nag-iisang rapper, DJ and sound. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. Right here to play some music for you guys. And this is it, what I'm talking about. This is Diana King with the Lies. First on track, magbabalik ko. Stay there. We talk, you listen. We talk, you listen. 2:30 p.m. Philippine Standard Time. 30 minutes na po makalipas ang 2:00 ng hapon. Welcome back sa ating programa The Mix. Kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan. This time ang ating ng mga emosyon. Welcome po sa ating segment na Senti Hours, kung saan nagbabasa tayo ng tula at hinihimay-himay natin ang mga ibig sabihin ng mga tulang babasahin natin. Baka sakaling may kapulutan tayong aral, di ba? Mga turo about pag-ibig, yan, sa buhay, sa marami pang bagay. This time ay magbabasa tayo ng isang tula mula sa Facebook page ng mga tala at tula. At ang akdang ito ay sinulat ni Ron Canimo. Sabi ni Ron, hindi ko malimutan yung paulit-ulit nating pagsasabi ng paalam. Pero ayaw namang kumawala sa yakap ng isa't isa. Pilit mong pinabubuksan muli ang mga maleta dahil baka kamo may nakaligtaan na kong damit o gamit o bakit nga ba ulit tayo magtatapos? Ulit mo. Sinubukan kong umiti habang pinapahid ang mga butil ng tubig na kumawala sa aking mata. Napaisip ako kung kaya ba. Sinubukan kong umiti habang kung kakayanin nating hilumin ang mga sugat na tinamo kahit di naman sadya. Kung dapat bang magkalayo para lang makahinga ang puso. Inaantala natin ang pamamaalam dahil pareho nating alam na ang pinakamasakit na parusa ay kawalan ng isa't isa. Madalas ganito. Ano? Lalo sa isang relasyon, yung mga away na, lalo siguro kung matagal na kayo. Tapos paulit-ulit na yung mga ganito. Na alam nyo na minsan, o minsan sa madalas, ay dala lang naman talaga ng bugso ng damdamin. Kung bakit kayo nakakapagbitaw ng mga hindi kaaya-ayang salita sa isa't isa. Diba? Mga dala lang ng bugsong damdamin. Tapos kapag kaya, magsisigaya ka na, alis na ako. Maghiwalay na lang tayo. Kaya, bigla mo na nga habulin. Ganun eksena, di ba? Joke lang yun. Oy, teka lang. Joke lang yun. Galit lang ako. Di ba? Kadalasan ganun eh. Pero, every time na nagkakasamaan kayo ng loob at nakakapagbitaw kayo ng masasamang salita sa isa't isa, hindi rin kasi magandang paulit-ulit siya eh. Kahit pa sabihin na at the end of the day, nare-realize nyo naman na hindi talaga dapat kayo maghiwalay.
lumalamat kasi yun eh. Sumusugat yun dun sa band nyo. So I think the best approach is that since na-realize nyo parehas na kadalasan ay dala lang naman talaga ng bugso ng damdamin, yung mga nagiging dahilan kung bakit kayo nag-aaway, I think it's very important na pakalmahin na lang muna in sarili. Magbigay ng space. Diba? O doon ka muna sa kabilang kwarto. Naiinis pa ako tuwing makikita ka. And it's fine, it happens. Yung mga ganong naiirita kasi kayo sa isa't isa, it's fine. But then again, hindi maganda na every time na gano'n, na hindi kayo pagkakaintindihan, nag-aaway kayo. O marami kayong nababanggit sa isa't isa na hindi maganda. Kasi yun na nga eh, lumalamat kasi yan. Unconsciously, hindi nyo alam na tumatatak pala sa isipan nyo yung mga binanggit nyo ng mga ganon. Minsan nababalikan nyo pa nga eh, di ba sabi mo sa akin na ganyan. Na most of the time, nagiging rason kung bakit natutuloy yung hiwalayan talaga. So the best advice and the best approach is pakalmahin nyo muna yung mga sarili nyo. Kasi kapag pinangungunahan tayo ng emosyon natin, hindi tayo basta-basta hindi tayo nakakagawa ng mga tamang desisyon. Nagpapadalos-dalos tayo. Diba? 2:36 p.m. Philippine Standard Time. Ako po si Giro. Sa aking pagbabalik, mas pag-usapan natin ang tulang ito. Salamat kayo. Magbabalik ako. Everywhere. DZDG 96.7. DZDG 96.7. We talk, you listen. We talk, you listen. 2:51 p.m. Philippine Standard Time. 9 minutes to go before 2 p.m. Oras po natin yan sa buong kapulaan ng Pilipinas. You still got me on your radio. My name is Giro sa ating programa The Mix. Kung sin mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon. Kanina nagbasa tayo ng tula. Isang akda galing kay Ron Canimo, galing sa Facebook page ng mga tala at tula. Tara, balikan natin ang mauntiin. He talks about a relationship that's about to break. Pero hindi nila kaya, no? Habol. Oh, joke lang. Joke lang yung pakikipaghiwalay. Dito ka lang. Medyo ganun eh. Sabi kasi, hindi ko malimutan yung paulit-ulit nating pagsasabi ng paalam. Diba? Pero ayaw namang kumawala sa yakap ng isa't isa. Pilit mong pinagbubuksan muli ang mga maleta dahil baka mo may nakaligtaan akong damit o gamit. Yung pala reason na lang eh, no? Buksan mo ulit yung maleta mo, i-double check mo yan. Yung paalis na ako. Tapos si partner biglang sasabihin na, wag, double check mo muna yung mga gamit mo, ayoko nang babalik ka pa dito. Yan, kunwari ganun eh, no? Kunwari yung... Pero ang totoo, dinedelay niya lang yung pag-alis. Double check mo yan, labas mo ulit yung mga gamit mo, make sure mo na kompleto yan. Ayoko nang may iwan ka dito. Ganun yung atake. Well, sa pinaka-ibutura nun, gusto lang nun ma-delay. Mabigyan pa ng konting panahon. Para kung sakali mamaya magbago na yung isip. Ganun. Ayaw pa eh, no? Sabi niya ba, baka nga, bakit nga ba ulit tayo magtatapos? Yan, so biglang magtatanong ng ganun. Tapos, dara-diretso na hanggang sa magkapaliwanagan na kayo. Kasi this time, kumalma na yung mga damdamin niya eh.
Sabi niya pa, sinubukan kong ngumiti habang pinapahid ang mga butil ng tubig na kumawala sa aking mata. Napaisip ako kung kaya ba? Kung kakayanin natin hilumin ang mga sugat na tinamo kahit di naman sadya. Kung dapat bang magkalayo para lang makahinga ang puso. Inaantala natin ang pamamaalam dahil pareho nating alam na ang pinakamasakit na parusa ay ang kawalan ng isa't isa. You'll know it. I mean, you're gonna know. You're gonna know. Kapag alam mong mahihirapan ka na wala yung tao na yun. And yung mag-uumpisa ka ulit. Sabihin na natin na natuloy kayo sa paghihiwalay. Pero yung mag-uumpisa ka ulit sa isang tao, kikilalanin mo ulit. Diba? Struggle na naman yun eh. Kaya minsan yun yung nagpapahirap sa atin na humiwalay sa tao. But you know what? If things are really not working out for you, kailangan yung pagdaanan yun. Kung hindi na talaga kayo nagkakaintindihan, you don't have to force yourself. May hirapan ka talaga, for sure. Magiging mahirap sa isa't isa, but thou shall pass. Diba? That too shall pass, sabi nga. And then you're gonna find somebody na kagaya niya or mas higit pa sa kanya. O kaya ay mas makakapagpapasaya sa'yo. But if ever na hindi mo talaga kaya na wala siya, then bago kayo pumunta sa hiwalayan, it's better na yun na nga, pakalmahin niyo muna yung isa't isa. Kasi hindi naman may iwasan na may mga pagtatalo talaga sa isang relasyon. Pero wag niyong hanahayaan na pinangungunahan kayo ng mga damdamin ninyo. Hanggang sa mauwi kayo sa hiwalayan na hindi nyo naman talaga gusto at the first place. So pakalmahin nyo muna ang sarili, ang isa't isa. Bigyan nyo ng space. Take it from me, I mean, space or distance. Distance creates attraction pa nga eh. Pagka hindi kayo ganun palagi nagkikita, o kaya hindi kayo ganun palagi nag-uusap, laging may element of excitement tuwing magkikita na kayo. Trust me. Distance and space sa isang relasyon is very important. It keeps the attraction. Ay. 4 na minuto ba bago mag 3:00 ng hapon, nakikinig kayo sa DZDG 96.7. Ako si Jiro. Magbabalik kami. Diyan lang kayo. DZDG 96.7, we talk, you listen. We talk, you listen. 3:37 p.m. Philippine Standard Time, 37 minutes na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Maligayang pagbabalik sa ating programang The Mix. Ako si Jiro, your one and only rapper DJ in town. Ay, kung hindi nyo natatanong ay malapit-lapit na ang aking karawan. Tumatanggap na po ako ng regalo ngayon pa lang. Pwede nyo padala sa Gcash. Okay, mag-PM kayo sa page. Yeah, follow me on my social media accounts at Jiro Norvie. That's GIRONORVIE. You'll find my Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Thread, at X na hindi na Twitter. X na. Yeah, something na hindi madalas na mapag-usapan pero the feeling of aging. Well, kahit yung pagdagdag ng edad natin, yung pagpasok mismo natin sa adulthood, minsan nakaka-pressure no? Lalo na kung hindi ka nasanay. If you're somebody who's been living with your parent your whole time, tapos lahat ay pinoprovide sa'yo ng parent mo. Medyo nakaka-culture shock, kumbaga. Pagka-adult ka na inaasahan ka ng umambag sa bahay nyo, inaasahan ka ng kumita ng sarili mong pera,
Minsan kailangan mo pa mag-apartment, di ba? May mga ganun na eh. Apartment, sarili mo pagkain, tubig, kuryente, lahat na. Minsan nakaka-pressure. Tama-tama, may nabasa ako nitong minsan. Sabi, at the age of 25, 27, or 30, or even up, sabi, you'll realize that you're no longer chasing your own dreams anymore. You strive to get your loved ones the best this life could offer. You'll understand that saving or saying money doesn't grow on trees. Totoo. You'll work, pay for the house and bills, then work again. Tapos repeat, ulit-ulit na lang. Sabi, you'll miss your younger self with fewer responsibilities and not knowing about the world. There will be nights when you'll count your hours of sleep. You'll wake up to work for money, finding another side hustle to earn more. The reality is, now that you've grown, the burden you carry becomes heavier. Ba? Kaya ngayon naiintindihan ko na dati ang sipag-sipag ko mag-celebrate eh. Ngayon parang napapaisip ako, parang sayang naman yung pera. Gagastos ako ng gantong amount for a day. Tapos kinabukasan wala. Iisipin ko naman is kung saan napunta yung pera ko. Diba? Kaya naiintindihan ko yung ibang tao kung bakit hindi na sila nagse-celebrate ng birthday eh. Mag-celebrate man sila, hindi na ganun kagarbo, hindi kagaya ng mga bata pa sila. Kasi, yun na, sabi dito, money don't grow on trees. Diba? Yung pera, hindi lang basta-basta tumutubo sa kung saan-saan dyan. Hindi yan basta-basta napupulot. At pinaghihirapan. Ang hirap-hirap magtrabaho, diba? Yung gusto mo na mamahiya ka na lang, pero hindi. Kailangan mong gumising na maagap. Kinukulang ka pa sa tulog. Diba? Na dati hindi naman natin iniisip ng mga bata pa tayo. But guess what? It's inevitable. Sabi nga ni Thanos, I am inevitable. Ganun din yung pagpasok natin sa Ganun din yung pagpasok natin sa adulthood. Sa mga responsibilities natin, it's inevitable. Pagdadaanan talaga natin. Diba? Totoo yan, minsan kailangan natin magganap ng side hustles para lang sumapat yung natin, yung kinikita natin. O kaya naman ay para may extra tayo na panggala kasi syempre tao lang din naman tayo. gusto din naman natin gumagala, 'di ba? Gusto natin nagta-travel. Yeah, travel. Hindi na practical ngayon yung magse-celebrate ka ng birthday mo. Tapos magarbo. Lalo na kung ikaw naman ay medyo gipit. Yun yung kapalit ng pagiging adult eh. Nung unong mga bata pa tayo, excited tayo lumaki, no? Sabi natin, pagka matanda na ako, papayagan na ako ni mama at ni papa maggala. Ayan, matanda ka na, pinapayagan ka na ni mama at papa mo. Kaso, this time, hindi ka na binibigyan ng baon. Diba? Yun yung consequences. Na may malaya ka na nga ngayon. Yan, malaya ka na rin kumita ng sarili mong pera. Diba? Okay, paano pag wala? Di stay at home mo na lang. Ngayon, ang wish natin, bumalik tayo sa pagkabata. No, ang wish natin sana, bata ulit ako. Para wala pa akong, hindi ko pa pinaproblema tong mundo na to. Hindi ko pinaproblema kung yung trabaho, paano ako kikita ng pera. Diba? Well, bottom line is, the greatest teaching of life is that, at least para sa akin, and for the sake of this topic is that, life goes on eh. Hindi, yun na nga, inevitable sabi ni Thanos. Pagdadaanan natin yan. Iidad tayo. Unless mategi tayo na maagap, diba? So, we'll just have to face it. And then, be more practical this time. Diba? Mas ingatan natin yung mga perang pinaghirapan natin. Diba? Kasi this time, hindi na lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay na tayo para sa pamilya natin, sa mga gusto nating i-provide sa kanila. Diba? So, the birthdays, dadaan yan. I mean, may mga tao magsa-celebrate yan. And if
they have what it takes to make it extravagant, then so be it. Pero hindi mo na kailangan kainggitan. Kasi once again, you're an adult. You need to think of your priorities. Saan ko nga ba kailangan gastasin itong pera ko? It's sometimes gonna be hard, especially kung nag-uumpisa ka palang ma-realize yung mga bagay na yun. But sooner or later, you'll understand na nga. Practical tayo eh. Alam mo namang ikaw yung nahirapan eh nung pagtatrabaho di ba? Para gwaldasin lang siya sa isang araw. Pwede namang araw-araw birthday mo. Di ba? At hindi naman araw-araw nagsiselebrate ka. Di ba? Pagka may mga pagkakataon lang. Di ba? Welcome to the adulthood period of your life, where you have to think of your responsibilities. No longer your sleep. Hindi na masyado yung hindi na masyado yung tulog. But you can do it, of course. You just have to always believe in yourself that you can do it. Diba? Magagalit sa yung ancestors mo. Diba? Yung ancestors natin na ipinagtanggol tayo, diba? Yung mga Spartans. Spartans pala yung ancestors no? Mga taong sobrang titibay. Mga sinaunang tao, mga ninuno natin para sukuan lang yung mga ganitong bagay. Diba? Let's make them proud. Let's make them proud. 3:45 p.m. Philippine Standard Time. 15 minutes to go before 4 p.m. Ako po si Giro. Kami ang DZDG 96.7. At eto naman si Victor Wood with the track Eternally. You're listening to a lot of OPM music because it's Friday. Let's go. Basahin natin yung kanilang buong sinasabi ukol dito sa ating sa babala nila about the scams para mas informed tayo at alam natin kung paano sila iiwasan. Yan, sabi nila, ipinababatid ng National Telecommunication Commission or NTC sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. So ito yung una nilang ginagawa, guys. Pagka may na-receive kayong text o kaya itawag at nagsinabi na sila ay taga-NTC, medyo magano na kayo. Medyo magduda na kayo. Sabi ba, ayon sa ilang ulat na natanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numerong yon ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayati na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga nai-scam ang numerong ito. Ayun ginagawa nila. Naku po, itong mga to ay merong masama talagang gustong mangyari. Una-una, nagpapanggap silang member or empleyado ng NTC. Tapos tatawag sila sa inyo at sasabihin na yung number nyo ay naasangkot sa isang scam. So, para matanggal yung kaso sa inyo, para manghihingi ito ng pera. Ayan. So, ingat kayo sa mga itong klase ng modus. Dagdag pa ng NTC, madiin na pinapalahanan ng NTC ang publiko na ibayang mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus. Yan. Ito ay isang uri din ng scam at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, yan maaaring ipaalam sa NTC upang magawa agad ng karapatang aksyon at ipinagbigay alam ang ganito ng iba. DZDG. Ayan na, putol. Mamaya, balik tayo. Nanay Edna, 69 years old, ng Iligan City. Si Nanay Ed. Yerda
Yarda Lucena, the everything store. We have clothes, shoes, bags, groceries, appliances, cosmetics, baby needs, pet supplies, furniture, school supplies, power and electrical tools. Yarda Lucena, the everything store. Want a discount? Buy 200 pesos above. Opens from Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 7 p.m. Yarda Lucena. Visit us at Alvarez Compound, Maharlika Highway, Ilayan Iam, Lucena City. In front of Pepsi Warehouse, near Fresh Air Hotel. Yarda Lucena, the everything store. May butas na naman ang bubong nyo. Hala, may bakbak na naman ang pader. Kailangan mo ng materyales para sa repairs? O baka magpapagawa ka ng bagong bahay? Para sa affordable at high-quality construction and equipment supplies, wala nang iba kundi ang New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Located along Diversion Road, Lucena City. For inquiries, Yan nag-NTC tayo tamo. Bigla tayo nabutol. Yung paalala ulit sa publiko ng NTC, balikan natin. Sabi, madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba yung mag-iingat mula sa ganitong mga uri ng modus. Ito ay isang uri din ng scam at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. So kapag ka naka-receive kayo once again ng mga ganitong tawag, ayan, sabi, kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karapatang aksyon. Yan, karampatang aksyon. Yan, ipagbigay alam ang ganitong uri ng scam sa mga sumusunod na official na mekanismo ng NTC. Yan, sa complaint link nila, www.ntc.gov.ph. Pwede rin mag-email sa contratextscam@ntc.com or contratextscam@ntc.gov.ph or consumer@ntc.gov.ph. Pwede rin kayong tumawag sa mga numbers nito. Ito, may mga binigay din silang numbers. 1682-24/7. Yan, 24/7 hotline yan. 1682. At sa mga numbers na 89204464 o kaya naman ay 89267722. Meron pang isa. Dami silang numbers. 8921-3251. Mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ayan. Pwede nyo tawagan yung mga numbers niyan pagka nakareceive kayo ng mga ganitong klase ng potential scam. Ayan, sabi ba, nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpabatid tungkol sa nasabing uri ng panloloko. Yung mga scammers natin dyan na magtrabaho kayo. Hirap-hirap ng trabaho i-scam kayo ng pera ng hindi nyo. Ay, ganun. So once again, kapag ka naka-receive kayo ng ganitong klase ng scam text o kaya itawag, ganito yung ginagawa nila. Nagpapanggap sila na empleyado ng NTC o National Telecommunication Commission at sasabihin na yung phone number nyo ay sangkot sa isang scam at meron kayong kaso. Ngayon, para matanggal yung kaso nyo, kailangan nyo magpadala ng pera at doon na nangyayari yung scam. So huwag kayong magpapahuli sa mga ganito, huwag kayong papaloko sa mga to. Yan, ipagbigay alam agad sa NTC. Pwede rin sa amin at kami magpapadala sa NTC. Oo. Pwede kayo mag-comment ngayon pagka kayo ay nakakaranas ng ganito. Yan, mag-comment lang kayo sa ating Facebook Live. Facebook page is DZDG Destiny Radio. Pwede rin kayo mag-text sa aming text line 0929-216-8100. Ako si Jiro and I'll be back. Diyan lang kayo. Yo, it's now 4:53 p.m. Philippine Standard Time. 7 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Yan ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Happy Friday once again, people. July 12, 2024. It's Friday. Sabado na naman bukas. Sana hindi maging maulan no? It's time for us to say bye-bye for the show. Maraming salamat po. It has been a 4 hours of good talk, good music, and good laugh, especially good feelings.
Sa ating programa The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon. Nakasama niyo po ang inyong nagising rapper DJ in town. My name is G-Rod. That's capital G-I-R-O. Saying bye-bye for the show, people. See you on Monday. Deuces.